Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo pong lahat ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan ng pag-alay natin ng pinakamataas na uri ng dasal, ang banal na Eukaristiya. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagloob namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglalakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ko kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwaheng apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipu-ipo.
Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel. At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan. Hinawakan niya sa isang dulo ang balabal at inihampas sa tubig sabay sabi, Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias? Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Puon, ang pagpapala mo'y iyong ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagilagilalas, malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nangagtitiwala sa iyong pagmamahal. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iniingatan mo laban sa adika ng masamang tao. Sinala sa ligtas na dakong kublihan upang di hamakin ng mga kaaway. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Mahalin ang poon ng mga hinirang, ng lahat ng tapat ng mga nilalang. Ang tapat sa kanya'y iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Magpakatatag ang tanang may tiwala sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang sa'king nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo na mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglinimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglidimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga pananglukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno,
mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakakikita, ang siya lamang makaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating mundo ngayon, obsessed po sa visibility. Ibig sabihin po ay kapag walang pruweba, walang picture, hindi nangyari ito. Pero sa ating ebanghelyo ngayon, ang sinabi ng ating Panginoon, gawin mo ang lahat ng iyong gagawing kabutihan, ang inyong pagdarasal, gawin mo ng lihim. Gawin mo ng lihim. Pero paano kaya iyon na tayo nabubuhay sa isang mundo na mas nabibigyang importansya ang nakikita at ang pruweba? Kapag kayo ay nagdarasal, kapag kayo ay nag-aayuno, kapag kayo ay nagbibigay gumagawa ng kabutihan, ang temptation po ay magpicture. Hindi naman po masama. Kalimitan, marami tayong nakikita online. Naging pinapakita lang yung a day in the life of this person. Maganda naman. Pero, tatandaan po natin, ang kabanalan, hindi po yan performance. Ang kabanalan ay bunga ng isang maayos na relasyon sa Diyos. Uulitin ko po, ang kabanalan ay hindi performance. Ito po ay bunga ng isang magandang relasyon sa Diyos. Tatandaan po natin, ang Diyos ay hindi nai-impress sa mga kabutihang ginawa mo ng engrande, ng nakikita ng napakaraming tao. Mas lalo siyang nai-impress kapag ang inyong ginawa, mga kabutihang tahimik, mga sakripisyong hindi nakikita, mga dasal na idinasal ng hindi nalalaman ng iba. Tignan po na lang ninyo yung puno. Yung isang puno, kapag tinignan po ninyo, yung mga puno-puno na nasa likod ninyo, kapag dito lang dyan po, katulad po lamang ng punong ito, hindi nyo nakikita ang mga ugat. Pero dahil sa ugat nito, nakatatayo yung puno. Yung inyong mga gawa ng pagmamahal na hindi nakikita, katulad na lamang ng kapag kausap mo ang iyong minamahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong pamilya, nakapatay ang telepono, kaya nakababa ang telepono. Simpleng gawa, hidden, na gawa ng mabuti para hindi ma-offend ang ibang tao. Pero iyong ginagawa para maganda ang relasyon, maayos ang relasyon, hindi nakababastos. O kaya naman, tayo po ay yung bang umiiwas sa chismis. Pag sila'y nagkwentuhan ng ganun, pangiti-ngiti lang tayo. O kaya sasabihin natin, ay wait lang ha, meron lamang akong gagawin. O kaya naman, yung magbigay po tayo talaga sa mga mahihirap na tayo natutuwa kahit walang picture, hindi tayo magpo-post na kahit ano. Parang mga ugat ng puno, mga simple pero hidden acts of love na nakapagpapatayo ng puno, na nakapagpapabanal sa atin. Yan po ang mga ugat ng ating buhay. Yan po yung ugat ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid, ang challenge po ngayong araw na to, ay simple lang po. Gumawa kayo ng kabutihan na walang makakaalam. Gumawa kayo ng isang gawa ng pagmamahal ng hindi nalalaman ng napakaraming tao. Hayaan po ninyo na ito ay ang maging sikreto ninyo sa Diyos. Kasi alam nyo po, ang pinakamagandang applause, pinakamagandang yung pagpupuri sa inyo ng tao, hindi galing po sa napakaraming sa crowd na inyong tinipon, na nakikita ka na napakarami nito.
Pero ang pinakamagandang aplos ay galing sa inyong amang nasa langit na lalapit sa inyo at sasabihin sa inyo, "Well done, anak." Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ang ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kakapanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalad na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sa pagpapatiyong harian, patang kapangyarihan, patang kapurihan, magpagay Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan.
Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit na kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, inaanyayahan ang lahat na nagnanais maging kasapi ng konpradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalisa at mga detalye. Ikaapat, sa darating na June 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating pagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, at acupuncture. Layunin natin magkaroon ng pangkahalatang kagalingan, lalo tigit sa mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng ating pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanal at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo at rin. pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ayon at ipayan, kanyang pagkaling at habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.
Magandang umaga po sa ating lahat. Paanyaya po tayo sa panalangin. Tayo po'y tatayo at gawin natin ang tanda ng krus sa ating labi. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Halina sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Tayo lumapit sa ating Panginoon siya aawitan. Ating papurihan na batong kublihan natin at kalakasan. Tayo lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Tayo lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Ang kanya salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso ay huwag patigasin. Tulad ng ginawa na inyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksod doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. 40 taon sa inyo ninuno ako'y nagdamdam. Ang aking sinabi, sila'y suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko'y sinusuway. Dahil sa galit ko ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Diyos na may lalang sa atin. Tayo po'y sabay-sabay sa awit. Sa pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihin pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man sinag ng araw mula sa langit sa ating alay, ating purihin pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay tulad sa Eden ng isilang. Ating purihin pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Tayo po ay magsiupo. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Panginoon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumitingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy sila'y siyang tinatawagan. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti, ang dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Panginoon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Dumaraing ako kung mayroong bagabag, iyon tinutugon ng aking pagtawag. Sa sino man Diyos, wala kang kawangis, sa iyong gawa ay walang makaparis. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapi sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Ang kalooban mo ituro sa akin at iyon ang tapat na aking susundin. Turo ang maglingkod ng buong taimtim. O Panginoong Diyos, sa bukong buhay, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko ang kadakilaan. O pagkadakila, pag-ibig mong wagas, dahil sa pag-ibig ako'y iniligtas, di mo biniang sa hukay masadlak. Merong mga taong ayaw kang kilanlin, taong mararahas na ang adikhain, ay labanan ako't ang buhay ay kitlin. Ngunit ikaw, Panginoon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig. Lubhang mahabagit, manayad magalit, ibaling sa akin ang awa mo't habag. Iligtas mo ko at bigyan ng lakas,
yamang naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagtulong sa aking iyong patunayan upang mapahiya ang aking kaaway. Kung nakita nila iyaong katibayan na ako'y inaliw mo at tinulungan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak sapagat sa iyo ako tumatawag. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Sa lahat ng lugar ang ginawa ko ay ibabalita at kikilanling ng lahat ang aking kapangyarihan. Nanginginig sa takot ang mga makasalanan sa Siyon. Sabi nila, parang apoy na hindi mamamatay, ang parusang igagawad ng Diyos. Sino ang makatatagal sa init na iyon? Ngunit maliligtas kayo kung ang sinasabi niyo ginagawa ay tama. Huwag ninyong gagamitin ang inyong kapangyarihan para linlangin ang mahirap. Huwag kayong tatanggap ng suhol, huwag kayong makikisa sa mga mamamatay tao o gumagawa ng kalikuan. Sa gayon, magiging ligtas kayo, parang nasa loob ng matibay na muog. Hindi kayo mawawala ng pagkait inumin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapalad ang taong matuwid na nagsasabi ng totoo. Magdiwang tayo ng may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Umawit ng bagong awit at sa Panginoon ay ialay, pagkat yung ginawa niya ay kahangahangan tunay. Sa sariling lakas niya ay taglay ng kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit siya ay namamalas. Magkaingay ng may galak yaong lahat sa daigdig. Ang Panginoon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang Panginoon ay purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ang tumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng Panginoon na ating Hari. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy, umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati iyong kalaliman, umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Pagkat siya ay dumarating maghahari sa daigdig, taglay niya ay katarungan at paghatol na matuwid. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magdiwang tayo na may galak sa harapan ng ating Panginoon at Hari. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alakbok. Ang Panginoon ang nagbibigay, siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon. Kaginhawahan lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos at hindi pati kahirapan? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Akayin ang aking yapak na tumahag sa iyong landas. Upang umayon sa iyong kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Tayo pong lahat ay tatayo sa papuring awit ni Zacarias. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Tayo po'y gagawa ng tanda ng krus at sabay-sabay po tayo sa panalangin. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napuput sa atin.
Ipinangako rin niya ang kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Kinakalinga at inaalagaan ni Kristo ang simbahang kanyang inalayan ng kanyang buhay hanggang kamatayan. Dumulog tayo sa Kanya. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Ikaw ang mabuting pastol na nagkaloob sa amin ngayon ng buhay at kaliwanagan. Matutunawa kaming magpasalamat sa mga biyayang ibinibigay. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Tunghayan mo ng may awa ang iyong kawan na tinipon mo sa iyong ngalan. Huwag tulutan na ang sino mang ipinagkatiwala sa iyo ng Ama ay mapawalay. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Akayin ang iyong sambayanan na tumalima sa iyong mga kautusan. Panatilihin kaming matapat sa tulong ng Espiritong Banal. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Paunlarin sa kalusugan ng iyong simbahan, sa pagsasalo-salo sa iyong salita at pagkain nagbibigay buhay. Sa dulot ng lakas ng pagkain ito, kami makasunod sa iyo na may kagalakan. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Alalahanin ang iyong simbahan, Panginoon. Ating pong dadasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para rin nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, habang nagliliwanag ang himpapawid, punuin kami ng iyong banal na sinag. Ilarawan naman ang aming pagkatao, ang aming pag-ibig sa iyo. Ikaw na sa iyong karunungan at sa aming lumalang, at ang kalingay gumagabay sa aming dinaraanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalaan nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.